Ashley's point of view. Nang maihain ko na ang niluto ko, ay agad na kinain namin ito ni Rose hanggang sa mabusog kaming dalawa. I'm so full, Ate Ashley. Wika nito na hinaplos pa ang tiyan. She sat next to me on the sofa while we're watching TV. What did Daniel say? I asked her while still watching. Okay daw. Sayang at hindi raw siya makakasama. Marami pa namang next time. Nag-aya kasi ito na mag-Enchanted Kingdom kami. Pumayag naman ako pero sinabi ko sa kanya na magpaalam muna kay Daniel para alam nito na lalabas kami at kasama ko. Nagpaalam na siya sa akin na magbibihis lamang daw siya at aalis na kami. Hinintay ko na lang siya sa sala habang nanonood dahil wala naman akong dalang pamalit. At hindi naman out of place ang suot ko kung pupunta man kami sa amusement park. Pagbaba ni Rosay, hindi ko mapigilang mapangiti. Talagang ginaya mo ang outfit ko today? Yes, and I'm comfortable with this. Umikot pa ito sa harap ko. Nakasuot kasi ako ng white high-waist short at t-shirt na pula. Siya naman ay black na short at naka-blue na t-shirt ang suot. Pareho rin kaming naka-rubber shoes. Sasakyan ko ang ginamit namin dahil wala naman kaming ibang pagpipilian. Hindi naman kami nagtagal sa biyahe dahil malapit lang ang bahay ni Daniel sa Enchanted Kingdom. Good thing we used the Waze dahil hindi pamilyar sa amin ang Laguna. May hawak kaming map ni Rose habang naglalakad papasok sa EK para malaman namin kung saan muna kami unang pupunta. Here on Rio Grande. Sabi niya tinuro kung saan iyon. May kahabaan ng pila sa Rio Grande nang makarating kami dahil may mga nakasabay kaming mga nag-field trip. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakasakay na kami. Nang kami na ni Rose ang sumakay, ay magkatabi kami at may iba pang hindi namin kilalang sumakay sa sasakyan dahil kailangan mag-balance. Tawa lang kami ng tawa nang makababa kami sa rides. Ang swerte ng mga kasama namin sa ride dahil kami pang dalawang nabasa at hindi sila. Nag-aya pa silang mag-picture kami habang basa para raw remembrance na okay lang naman sa akin dahil kakaibang experience yun. Paglabas namin ay bumili na lamang kami ng damit sa souvenir shop at nagpalit sa banyo. Parehas kami ng design ng damit para kambal daw kami. Natawa na lamang ako sa pinagagagawa ni Rose. Though, gusto ko rin naman dahil para na rin akong nagkaroon ng kapatid na babae sa kanya. Sumakay pa kami sa ibang mga rides at hindi namin namalayan ang oras kung hindi pa kami nagutom. 7 na pala, Rose. Hindi ka pa ba nagugutom? Tanong ko nang makababa kami sa Flying Fiesta. Ha? 7 na? Uwi na kaya tayo? Total, nasakyan na naman natin halos lahat. Masyado ka na rin gagabihin pa uwi sa Manila. Dahil sa sinabi niya ay naalala ko na baka nakauwi na si Gabriel. Oo nga, Rose. Masyado na akong gagabihin. Nang makarating kami sa sasakyan ko ay dali-dali akong pumasok at pinaandar ko na. Pagkarating namin ni Rose sa bahay niya, ay inaya niya muna agad akong mag-dinner. At hindi naman ako tumanggi pa dahil siguradong magugutom ako sa biyahe dahil aabuti na ako ng kalaliman ng gabi sa biyahe. Nagmamadali rin ako habang kumakain kaya pinagsabihan ako ni Rose na magdahan-dahan lang. Bye ate, balik ka rito ha. Mamimiss kita. Sa susunod, ako naman ang dadalaw sa'yo. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa kanya na kay Gabriel na ako nakatira. Ni hindi ko pa nga nababanggit sa kanya ang tungkol sa fiancé ko. Saka na siguro kapag bumalik ako. Tiyak na mahaba-habang usapan yun kapag itong si Rose ang nagtanong. Niyakap ko naman siya pabalik at saka ako pumasok sa sasakyan ko. Hinintay muna ako nitong makaalis bago siya pumasok sa loob ng bahay. Kakalabas ko lang mula sa subdivision nang umilaw ang cellphone ko na nasa dashboard. Sinilip ko naman ito at tumatawag na si Gabriel. Hindi ko na lang sinagot dahil siguradong galit na yon.
May ilang missed calls na rin siya kanina nung naghahapunan kami ni Rose. Buti na lang at tuloy-tuloy ang biyahe ko mula Laguna. Pero pagdating ko rito sa Maynila, ay grabe na ang naabutan kong traffic. 11 na ako ng gabi nakarating sa mansyon dahil naipit ako sa traffic dahil Friday nga pala ngayon. Bit-bit ko ang paper bag na may lamang basa kong damit at ilang stuffed toys galing EK. Naglalakad na ako papunta sa pinto nang binuksan ko ang cellphone ko at tumambad sa akin ang 38 missed calls ni Gabriel. May text din galing kay Rose at Ate Michelle. Nakahinga ako ng maluwag na off ang ilaw sa sala kaya diretso na sana ako paakyat nang biglang sumindi ang ilaw sa sala. Agad akong napalingon sa switch ng ilaw at doon si Gabriel nakatayo habang madilim ang muka. "Where have you been, woman?" Gigil na tanong niya at lumapit sa akin. "Oh, I see. Galing kang Enchanted Kingdom." Dumako ang tingin niya sa t-shirt kong may tatak ng EK. "Kakagaling mo lang sa sakit pero nagawa mo na agad sumama sa iba." Nagulat ako sa sinabi ng binata kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Bigla nitong hinablotang dala kong paper bag at itinapon ang laman nun. Nagkalat tuloy ang mga stuffed toys. "Ano ha, Ashley? Hindi pa nga tayo kasal pero nakikipagkita ka na sa iba." Nakatingin siya sa akin ng masama. "Paano mo naman nasabing nakipagkita ako sa iba? Namasyal lang ako sa EK kasama ang kaibigan ko na galing Australia." Pinulot ko ang mga stuffed toys na mas lalong kinagalit niya. "Paano hindi Tignan mo nga yung dala mo. Sa tingin mo ba, bigay ng isang kaibigan yan? Yung stuffed toys na yan. Lalaki ako, Ashley. At alam na alam ko yan. Isama mo pa na gabing-gabi ka na umuwi." Hinila ko nito sa braso. Paakyat pero hinawakan ko ng mahigpit ang mga stuffed toys para hindi mahulog. Dinala ko nito sa kwarto ko at biglang itinulak sa kama. Nanatili naman siyang nakatayo at nakapamaywang sa harap ko. "Hindi mo ba talaga bibitawan yung mga yan?" Bulyaw na naman ito. Bakit ba galit na galit siya sa mga stuffed toys na binili namin ni Rose? Kinuha ng binata sa akin ang mga stuffed toys at inihagi sa kung saan. "Now, tell me, sino ang kasama mo?" I can see in his eyes that he's stopping himself from shouting. "I'm with the girl, Gabriel. I'm not doing anything wrong." Matiim siyang tumingin sa akin na para bang binabasa niya kung nagsasabi ba ako ng totoo. "What's her name then?" She's Rose." His expression changed. "May I see a photo of her?" Pinakita naman niya ang kamay niya at mahinahon na ang boses niya. "Seriously? I don't have any picture of her here in my new cellphone, but you can contact her." Bagong bili lang kasi itong cellphone na nadala ko dahil nabasag ni Gabriel yung isa ko pagkatapos namin manggaling ng engagement party. Kinuha naman ito ang cellphone ko at pinakialaman, pero binalik din ang hindi tinatawagan si Rose. Puro kasi sa cellphone ni Rose kami nag-take ng pictures kanina. "Sa susunod, huwag mo nang uulitin na umuwi ng ganito kagabi At kapag tinatawagan ka, sumagot ka naman. Baka akalain ng mga magulang mo, pinapabayaan kita rito." He said with a low voice. I nodded in return. He sighed heavily and he removed his white sando after. Pagkatapos ay naglakad siya papalapit sa kama ko at humiga sa tabi ko mismo at ginawang una ng 2 braso sa ulo. Kanina pa ako gising pero gusto kong tumayo at hindi naman kaya ng katawan ko. May naganap na muli sa amin ni Gabriel ng gabing yun. Though masaya naman ako dahil hindi kagaya nung unang beses na may nangyari sa amin na sa pilitan ay walang nangyaring ganun kagabi. Ipinaubaya ko ng kusa ang sarili ko kagabi sa kanya nang walang pag-aalinlangan dahil maingat at masuyo naman ang bawat haplos niya. Kahit ayaw ko pa sanang bumaba ay wala naman akong choice dahil nagugutom na ako. Anong oras na rin kasi?
Nagtungo muna ako sandali sa banyo para mag-ayos. Nagpupusod ako ng buhok sa salamin nang mapansin kong ibang glow ng mukha ko. Ibang timpla ng balat ko kahit na maputi naman ako. Wala naman akong ibang cream na nilagay sa mukha ko. Pinamulahan naman ako nang naalala ko ang nabasa kong isang article na nagiging blooming daw ang babae kapag maganda ang gising. Napailing na lamang ako sa mga pag-iisip ko at tuluyan ang bumaba papuntang dining area. Wala akong ibang naabutan sa hapagkainan maliban kay Gabriel. Abala ito sa pagtitipa sa cellphone habang kumakain. Kumuha na rin ako ng pinggan at naupo malayo sa kanya. Abala ako sa pagkain pero hindi pa rin nakaligtas sa akin ang mga pasulyap-sulyap ni Gabriel sa akin habang kumakain. Nang maramdaman ko na naman siya na nakatingin sa akin ay tinignan ko rin siya. At nahuli ko nga siyang nakatitig sa akin. Mabilis itong nagbaba ng tingin at nag-text na naman. Gumaya ka at aalis tayo. Kumunot naman kaagad ang noo ko. Ha? Saan naman tayo pupunta? Pupunta tayo sa company dahil nagpatawag ng meeting ang mga board members at sasama ka sa akin. Sabay higop sa kape niya. Okay, I said and I continue eating. Anong meron at kailangan ba talagang kasama ako? Uwi ka ako sa sarili. And by the way, I focus my attention to him again. Don't wear something that has a low neckline. Napangiti ako pero hindi ko na lamang ito pinahalata sa kanya at kumain na ulit. Pagkatapos naming mag-breakfast ay ako nang nagligpit ng pinagkainan namin. Samantalang si Gabriel ay nauna nang umakyat sa kwarto niya. Ako na rin ang nag-ayos ng mga ginamit namin at nang matapos ay gumayak na rin ako. Simple lang ang pinili kong damit. Isa itong off-shoulder na dress na color black na fitted. 3 inches above the knee, kaya maingat ang galaw ko dahil may kaiklian ito. Kung ako lang ay mas prefer ko ang t-shirt, rubber shoes at maong shorts lang. Pero kapag may pupuntahan kami na may kinalaman sa business, ay mas gusto ni mommy na ganito ang mga isusuot ko para raw walang masabing negatibang mga tao. Kaya nasanay na rin ako. Pagbaba ko sa salay, sinabi sa akin ni Ate Michelle na nasa garahe raw si Gabriel at doon na lamang ako hihintayin, kaya dumiretso na ako ron. Nakasandal siya sa hood ng sasakyan habang may kausap siya sa cellphone nang maabutan ko. Agad naman siyang tumingin sa akin at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi naman nakaiwas sa akin ang tagal ng tingin niya sa mga binti ko. Bumalik ang tingin ito sa mga mata ko bago nag-iwas ng tingin. Hindi muna ako lumapit sa binata dahil ayokong marinig ang pinag-uusapan nila sa cellphone ng kausap niya. I'm sure he'll be mad. Nang ibaba niya na ang cellphone, ay dumiretso na siya sa loob ng sasakyan, kaya sumunod na rin ako. Tahimik lang kami buong biyahe, hanggang sa makarating kami sa building ng company nila. Pagkapasok namin sa building, ay binati kami ng mga empleyado. Nginitian ko lang sila habang si Gabriel ay binabati rin nila. Agad kaming sumakay sa elevator at nang makalabas kami ay bumungad sa amin ng isang mahabang salamin sa pader. At sa loob ay kita ang opisina na akala mo'y penthouse dahil sa ayos. Naglakad na si Gabriel kaya sumunod ako sa kanya. Pinulak niya ang 2 salamin ng pinto para makapasok kami. The meeting will start after an hour. Doon ka muna sa couch. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka. Umupo naman ako sa couch at si Gabriel naman ay dumiretso sa office table niya at nagbasa agad ng mga papeles. Nilibot ko ang tingin ko sa buong office niya. May mga mamahaling paintings at vases na nakadisplay sa buong opisina niya. May ilang magazines din sa ilalim ng center table. May 3 ring naglalakihang bookshelves sa kanan ko. Sa tabi ng nasa dulo na bookshelves ay isang pinto na sa tingin ko ay comfort room.
May mga halaman din na nakahilera sa may salamin na pader. Matapos kong magtingin-tingin sa office ng binata, ay nag-internet na lang ako para maglibang. Nasa kalagitnaan ako ng pag-i-internet nang may pumasok sa loob ng office ni Gabriel. Isa itong lalaki na may dalang box ng cake. Naka-formal attire to, kaya siguradong dito rin ito nagtatrabaho. Hindi ko na to pinansin na nakikipag-usap kay Gabriel at bumalik na lang sa pag-surf ng internet. Ma'am Ashley, utos po ni sir na kumain na raw po kayo bago magsimula ang meeting. Napaangat ako ng tingin sa nagsalita at siya pa rin yung lalaking may bitbit na cake. Sige, pakilapag na lang dyan, ako na ang bahala. I suggested while pointing at the center table. Tumango naman ang lalaki. No ma'am, sabi po ni sir na pumunta po tayo sa kitchen. Agad namang napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Wala naman akong nakikitang kitchen dito sa loob ng office ni Gabriel. Siguro ay nasa baba pa ang office ng kitchen. Tumayo na ako at sumunod sa kanya na naglakad palapit sa bookshelf. Nakatabi ng sa tingin ko ay banyo. Naguluhan ako nang huminto siya sa tapat nun. Tinulak niya ang gilid ng bookshelf at bigla na lamang itong bumukas na parang pinto. Manghang-mangha naman ako sa nakita ko. Medyo di pa rin ako makapaniwala, lalo na nang pumasok kami sa isa palang maliit na kusina. Sa loob ay isang kitchenette ang tumambad sa amin. Halos kumpleto ang gamit pangluto rito, pero maliit lamang to. At hanggang pang 3 tao lang ang kayang lutuin ng mga gamit na to. May isa pa uling pinto sa dulo ng kitchen kung saan wala naman gaanong panluto na nakalagay. Kwarto po yan, ma'am, he said referring to the door that I'm looking at. Kwarto po yan ni Sir Gabriel. Diyan po siya naglalagi kapag pagod o di kaya'y overnight dito sa office. Minsan po ay diyan rin po siya nagtatago kapag may naghahanap sa kanya na ayaw niyang pakiharapan. I frowned. Madami bang babae na pinagtataguan niyang si Gabriel? Natawa naman ito at umiling. That's not what I mean, ma'am. I am referring to those clients and investors that Sir Gabriel refused. Tumango na lamang ako at umupo na sa upuan ng mini table. Ako nga po pala si Jake. Secretary po ko ni Sir. He introduced himself while slicing the cake. Nice to meet you, Jake. I am Ashley, by the way. Just call me ma'am, or whatever that makes you comfortable. Tumango naman ang lalaki. Pagkatapos nitong maghati ng cake at ibigay sa kanya ay umalis na to. Marami pa raw kasi siyang aasikasuhin. Hinayaan ko rin naman siyang umalis dahil nakakahiya naman at baka nakakaistorbo na ako. Kaya ko namang asikasuhin ang sarili ko. Pagkatapos kong kumain, nilinis ko na ang mga ginamit ko at inilagay ang natirang cake sa ref. Lalabas na sana ako sa kusina at babalik na sa sala ng office ni Gabriel. Nang mahagip na naman ang paningin ko ang pinto ng kwarto na nabanggit sa akin ni Jake. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na puntahan yon at walang pagdadalawang isip na binuksan. Hindi naman yon nakalak, kaya nakapasok agad ako sa loob. Bumungad sa akin ang isang malaking kwarto na sa tingin ko ay kasing laki ng kwarto ko sa mansyon ni Gabriel. The room is very manly and the things and stuff there were on the right places. The room is very organized and I'm impressed. I never imagined that this room is just inside his office. Malaki na nga ang opisina ni Gabriel at lalo pa itong lumaki sa paningin ko nang dalhin ako ni Jake dito. Maliit man ang kusina pero bawing-bawi naman ang laki ng kwarto. Umupo ako sa kama habang pinagmamasdan ang kabuuan nito. May TV, closet at banyo rin. Pwedeng-pwede ng tirhan. Kung hindi ka nalalabas dito ay aakalain mong nakatira ka sa isang condo unit. Napansin ko ang kaisa-isang picture sa loob ng kwarto ni Gabriel na nakasabit sa taas ng TV set niya. Nilapitan ko to para makitang mabuti. Sa picture ay si Gabriel
at may kasama siyang isang babae. Medyo bata pa si Gabriel dito at ganoon din ang babae. Nakangiti si Gabriel sa picture at ganoon din ang babae habang magkadikit ang mga mukha nila. Sa tingin ko ay nasa college days pa si Gabriel nito at ang babae naman ay high school. Gabriel's ex-girlfriend maybe. Hindi na ako nagtagal sa picture dahil nakakaramdam na ako ng selos. Malitong nararamdaman ko. Lumayo na ako ron at lumapit ako sa isang salamin para ayusin ang sarili ko. I am on that kind of state when Gabriel entered the room. I'm sorry. Pumasok ako rito nang hindi nagpapaalam. I nervously apologized. He came closer to me while his eyes were fixed on me. Let's go. The meeting is about to start. Akala ko'y magagalit ang binata na pumasok ako rito sa kwarto niya. Buti nilang at hindi. Kaya nawala na ang kaba ko. Ayoko kasing nagagalit siya sa akin. Bukod sa nakakatakot siyang magalit ay, hindi ako sanay na may nagagalit sa akin. Wala naman akong pinakaalaman, kaya wala naman akong dapat ikatakot. Pinagmasdan ko siya nang isarado niya ulit ang dating ayos ng bookshelf at hindi mo na mapapansin na may kusina at kwarto sa loob nun. Hindi na rin sinakop ng mahabang salamin na pader ang gawing bookshelves hanggang sa kwarto kaya hindi na makikita ang loob nun sa labas. Tanging ang office lang ni Gabriel ang may salamin na pader. Lumabas na kami sa office niya at doon ko lang napagtanto na sakop pala ng office ni Gabriel ang buong floor, kaya pala sobrang laki. Pumasok kami sa elevator hanggang sa pumindot siya sa isang floor pababa. Paglabas namin ng elevator ay bumungad kaagad sa amin si Jake. Nang maglakad na kami ay sumunod na rin siya sa amin. Halos kompleto na ang board nang dumating kami. May 3 na bakante pang upuan, kaya naghintay muna kami sandali. Nakikinig lang ako sa mga usapan ng board members, habang si Gabriel ay busy sa cellphone nang may pumasok. Agad akong nag-angat ng tingin sa mga dumating, at nagulat ako na kasama pala ni Dad si Mommy. Isa na kasi si Daddy sa board members ng company nila Gabriel. Dahil kalahati na ng napag-usapang investment ni Daddy ay nasa company na nila Gabriel, kapalit ng pagtira ko sa mansyon ng binata. Maging maayos na kaya ang samahan ni na Gabriel at Ashley? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.